Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Lynn. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Araw-araw, may inuuwing ibang babae si Jazer sa kanyang mansyon. Hindi dahil kulang siya sa atensyon o naghahanap ng pag-ibig, kundi dahil gusto niyang iparamdam sa isang tao ang sakit na minsang sumira sa kanyang buhay. Taon lumipas mula nang iwan siya ng babaeng pinakamamahal niya kasamang kanilang anak. Akala ng lahat ay nakamove on na siya. Isa na siyang matagumpay na CEO, may pera, kapangyarihan at respeto ng maraming tao. Ngunit sa likod ng malamig niyang ngiti ay nananatili pa rin ang galit na matagal nang kinain ng panahon. Kaya nang muling mag-cruise ang landas nila ni Jade, ang babaeng iniwan siya noon. Walang balak si Jazer na patawarin ito, lalo na nang mapilitan itong tumira sa kanyang mansyon dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit hindi rin nagpahuli si Jade. Isang araw, dahil sa matinding inis, palihim niyang isinilid ang panty ng isa sa mga babaeng inuwi ni Jazer sa wallet nito. Hindi niya inaasahang mabubuksan yon sa gitna ng isang mahalagang pagpupulong. Napahiya si Jazer sa harap ng kanyang mga empleyado. Galit na galit ang CEO. Ngunit hindi alam ni Jade na ang simpleng ganti na yon ang magsisimula ng mas magulong laban sa pagitan nilang dalawa. Isang laban na maglalantad ng mga sugat na nakaraan, mga lihim na matagal nang nakabaon, at damdaming pilit nilang itinatanggi. Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Halos mawalan ako ng boses sa kakasigaw habang hinahampas sa malakas na ulan ang aking katawan. Matagal ko nang pinagsisisihan ng lahat, Jazer. Araw-araw ko nang pinarurusahan ang sarili ko dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Nakatayo lamang siya sa harapan ko. Matangkad, malamig, at walang bahid ng awa sa mga matang minsan kong minahal. Nasa'yo naman ang mga bata. Umiiyak kong dugtong. Kaya bakit hanggang ngayon ganun pa rin kalaki ang galit mo sa akin? Bigla siyang humakbang palapit. Kasabay ng malakas na pagkidlat ay ang pagdilim ng kanyang mukha. I can't believe you, Jade. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao. Akala mo ba, ganun lang kadaling kalimutan ang ginawa mo? Napatras ako sa tindi ng galit na nakikita ko sa kanya mga mata. Iniwan mo kami. Iniwan mo mga anak mo. Bumaba ang tingin niya sa akin na para bang isa akong estranghero. At kahit anong pagsisisi ang gawin mo ngayon, hindi mabubura ang mga taon na nawala ka sa buhay namin. Parang tinadtad ng libo-libong karayom ang puso ko. Sa mundong mabilis sumusga, may pag-asa pa bang mapatawad ang isang inang nagkamali? Ito ang kwento ni Jade. Isang babaeng bumalik upang buuing muli ang pamilyang siya mismo ang sumira. Ngunit paano kung ang lalaking minsan niyang minahal ay ginawa ng misyon ang iparamdam sa kanya ang sakit na nakaraan? At paano kung sa gitna ng galit, paghiganti at mga lihim na matagal nang nakabaon, muling mabuhay ang damdaming akala nila ay matagal nang namatay. Magnanakaw! Manong, pakisundan po yung kotse na yun! Tinangay niya yung pera ko! Hingal na si Jade habang tinuturo ang isang sasakyang mabilis na papalayo mula sa palengke. Kagad namang pinaandar ng taxi driver ang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay ni Jade habang pinipigilan ng pagluha.
50,000 piso ang laman ng sobre na ninakaw sa kanya, pera na ilang buwan niyang pinag-ipunan. Sa dami ng tao sa palengke, bakit siya pa? Ma'am, baka mas mabuti pong dumiretso na tayo sa presinto. Suwestyon ng driver. Umilin si Jade. Wala tayong oras para dun, kuya. Kapag nawala sa paningin natin yung magnanakaw, hindi ko na mababaho yung pera ko. Mabilis silang sumunod sa direksyon ng sasakyan ng suspect. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang mamahaling itim na kotse ang humarang sa daan. Patay. Bulong ng driver. Hindi ko na matanaw ang magnanakaw. Ano? Padarag na napaupo ng tuwid si Jade. Silip siya ng silip sa bintana ngunit wala nang sasakyang hinahabol nila. Napakuyom siya ng kamao. Sino bang walang modong nagparada dito? Paglabas niya ng taxi, agad niyang napansin ang kinang ng sasakyan. Mukhang milyon ang halaga nito. Ngunit sa sandaling yon, wala siyang pakialam kung pag-aari pa yon ng presidente. Galit siyang lumapit at malakas na kumatok sa bintana. Pagkababa ng tinted window, isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket at sunglasses ang bumungad sa kanya. May problema? Kalmado nitong tanong. May problema? Dahil sa'yo, nakatakas ang magnanakaw na humablot ang pera ko. Bahagyang ngumiti ang lalaki. At kasalanan ko? Oo! Kung hindi ka humarang dito, nahabol sana namin siya! Parang lalo pang naaliw ang lalaki. Interesting. Napasinghal si Jade. Alam mo, ikaw na yatang pinaka-abnormal na taong nakausap ko. At ikaw naman yata ang pinaka-agresibong babae ngayong araw. Lalo siya nainis. Fine, dahil kasalanan mo, bayaran mo na lang yung nawala kong pera. Talaga? 50,000 pesos. Napatawan lalaki. Woman, hindi ba medyo luma ng modus na yan? Nanlaki ang mga mata ni Jade. Modus? Nagpapanggap na nanakawan para makahingi ng pera. Pakiramdam ni Jade ay sasabog ng ulo niya sa galit. Akmang tatalikod na sana siya nang marinig niyang mahinang tawa ng lalaki. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Mabagal nitong tinanggal ang suot na salamin. At sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Jade. Jazer! Naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. 6 na taon. 6 na taon mula nang huli niya itong makita. Ngunit ganoon pa rin ang mga mata nito. Malalim, malamig, at kayang basahin ang bawat kasinungalingan niya. Ngumiti si Jazer, ngunit walang init ang ngiting yon. Hindi ka pa rin nagbabago, Jade. Parang may pumisil sa puso niya. Jazer, anong kailangan mo ngayon? tanong nito. 50,000. 100? Pagkano bang presyo ng konsensya mo? Napakurap si Jade nang maramdaman ang paghapdi ng mga mata. Alam niyang galit ito. May karapatan itong magalit. Pero hindi niya inakalang ganun pa rin kasariwa ang sugat kahit makalipas ang maraming taon. Bago pa siya makapagsalita, napatingin siya sa likurang bahagi ng sasakyan at doon niya nakita ang 2 batang lalaki. Kambal, ang mga anak niya. Biglang nawala sa isip niya ang ninakaw na pera. Ang mundo niya ay umikot lamang sa 2 batang matagal na niyang hindi nayayakap. Ang mga anak ko. Nabasag ang boses niya. Ngunit mas malamig pa sa hangin ang naging sagot ni Jazer. Wala kang anak, Jade. Napatigil siya. Dahil nung iniwan mo kami, pinili mo ring iwan ang pagiging ina mo. At sa unang pagkakataon, matapos sa maraming taon, naramdaman ni Jade na mas masakit pa pala ang mga salitang yun kaysa sa anumang parusang maaari niyang tanggapin. Kung tutuusin, 6 na taon ang lumipas. 6 na taon mula nang mawala si Jade sa buhay ng kambal. At sa loob ng 6 na taon na yon, sigurado siyang hindi siya nakalimutan ni Doña Josefina. Ang ina ni Jazer at ang taong kailanman
hindi siya nagustuhan. Daddy! Biglang naputol ang pag-iisip ni Jade nang yumakap si Jana sa leg ni Jacera. Sabi mo kanina, magsha-shopping tayo. Napangiti si Jacer at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Sit down, princess. Sa ibang araw na lang. Marami pang asikasuhin si daddy ngayon. Agad nang umusa si Jana ngunit sumunod din. Okay po. Tahimik na pinagmamasdan ni Jade ang eksena. Masakit. Napakasakit. Dahil kitang-kita niyang mabuting ama si Jacer. At lalo niyang naramdaman kung gaano karaming taon ang nawala sa kanya. Busy ka po ba dahil sa girlfriend mo, daddy? Biglang tanong ni Jace. Napatingin silang lahat sa bata. Sabi kasi ni Lola kagabi, kapag busy ka raw, girlfriend ang dahilan. Bahagyang kumunot ang noo ni Jacer, ngunit hindi na ito nagsalita, samantalang si Jade ay napayuko. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang nagturo ng ganoong mga salita sa kambal. Maya-maya ay napatingin si Jana kay Jade. Ang ganda mo po, napakurap si Jade. At parang kamukha mo si Kuya Jace. Nagkatinginan ng kambal. Oo nga, masiglang sabi ni Jace. Parang salamin. Bahagyang natigilan si Jade. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak. Bago pa makapagsalita ang sinuman, malamig na nagsalita si Jazer. New girlfriend ko siya. Parang huminto ang tibok ng puso ni Jade. At siya magiging stepmother niyo habang nandito siya. Nanlaki ang mga mata niya. Stepmother. Sarili niyang mga anak. Ngunit hindi siya nagreklamo. Wala siyang karapatan. Tahimik niyang hinawakan ng maliit na kamay ni Jana habang naglalakad sila papasok ng asyenda. Napakalaki na ng lugar kumpara noon. Mas marangya, mas maganda, ngunit mas malamig. Katulad ang may-ari nito. Pagdating sa loob, dinala siya ni Jazer sa isang silid. Pamilyar. Ito rin ang kwartong minsang pinangarap nilang punuin ng masasayang alaala. Ngayon, para na lamang itong museo na nakaraan. Salamat. Mahinang sabi ni Jade. Hindi man lamang siya nilingon ni Jazer. Huwag mo akong pasalamatan. Tumaas ang tingin niya. Lahat ng ginagawa ko para sa mga anak ko. Mariin ang bawat salitang binitiwan nito. At tandaan mo, Jade, wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Pagkasabi niyon ay umalis na ito at naiwan siya mag-isa kasama ang bigat na nakaraan. Lumalim ang gabi. Nakatulog na si Jana sa isang tabi habang si Jace ay nakahiga naman sa kabila. Tahimik na pinagmamasdan ni Jade ang dalawang batang minsan niyang ipinagbuntis. Hindi niya na malayang tumutulo na pala mga luha niya. Ayaw niyo na bang makita ulit ang mami niyo? Maingat yan tanong. Tahimik muna ang kambal. Pagkatapos, nagsalita si Jace. Sabi ni Lola, masamang tao siya. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ni Jade. Iniwan niya raw kami. Tumango naman si Jana. Hindi siya totoong mami. Napapikit si Jade. Kung alam lang nila. Paano kung nagsisisi na siya? Mahinang tanong niya. Paano kung mahal na mahal niya kayo? Hindi nakasagot ang kambal. Masyado pa silang bata para maunawaan ang sakit ng mga matatanda. Maya-maya ay ngumiti si Jada. May mga anak din ako. Biglang lumiwanag ang mukha ni Jana. Talaga? Oo. Pwede namin silang maging kaibigan? Napakagatlabi si Jade upang pigilan ang pag-iyak. Siguradong magugustuhan niyo sila. Dahil kayo rin yon. Hindi na yan nasabi ang huling bahagi. Nanatili na lamang itong lihim sa kanyang puso. At habang pinagmamasdan niya ang dalawang bata, hindi niya alam na sa gabing yun ay magsisimula na ang totoong paghihiganti ni Jazer.
Hindi alam ng karamihan hanggang ngayon ay pasan-pasan pa rin ni Jazer ang sakit na nakaraan. Sa tuwing nakikita niya si Jace, para siyang binabalik ng tadhana sa araw na nawala si Jade. Parehong-pareho ang mga mata nito sa dating babaeng minahal niya. At iyon ang mas lalong nagpapahirap sa kanya. Kinabukasan, nagising si Jade nung wala sa tabi niyang kambal. Agad siyang nababangon. Nasaan sila Jace at Jana? Nasa kusina po, ma'am. Sagot ng kasambahay. Nagbe-bake po sila kasama si Sir Jazer. Bahagyang gumanang pakiramdam niya. Ngunit natigilan siya sa sumunod at sinabi ng kasambahay. Kasama rin po nila yung bisita ni Sir. Ang babaeng kasama nito kagabi. Parang may kumurot sa puso ni Jade. Mabilis siyang nagtungo sa kusina. At doon niya naabutan ang eksenang matagal na niyang pinangarap noon. Masayang nagtatawanan ng kambal habang nakasuot ang magkaparehong apron. Nakatayo si Jazer sa gitna nila. Isang perpektong ama. Isang perpektong pamilya. Kung hindi lang sana siya nagkamali noon. Good morning! Masayang bati ni Jana. Join us! Napangiti si Jade. Ngunit agad ding nawala iyon nang mapadakong tingin niya sa babaeng katabi ni Jazer. Maganda, makinis, at halatang komportable sa loob ng mansyon. Siya po ba yung girlfriend mo, Daddy? Tanong ni Jana. Napatingin si Jade kay Jazer. Walang emosyon ang mukha nito. Ngunit ang babae sa tabi nito ay agad ngumiti. Ako si Divine. At tila sinadya nitong ipakita kung gaano siya kalapit kay Jazer. Bake tayo! Sigaw ni Jace. Napakamot sa ulo si Jade. Hindi ako marunong mag-bake. Napatas ang kilay ni Divine. Talaga? Akala ko basic na skill yun. Tahimik na napayuko si Jade. Hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil totoo naman. Wala siyang panahon noon para matutunan ng mga bagay na gusto niyang gawin para sa kanyang pamilya. Divine. Malamig ang boses ni Jazer. Agad na tumahimik ang babae. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jade. Baking is a basic life skill. Parang may nakatagong mensahe ang sinabi nito na para bang muli na naman siyang hinuhusgahan at wala siyang magawa kundi tanggapin yun. Pagkaraan ng ilang minuto, nakahanap sila ng pagkakataong mag-usap ng silang dalawa lang. Tahimik na nakatayo si Jade sa tabi ni Jazer. Bakit mo siya dinala dito? Hindi siya nilingon na lalaki. Asyenda ko to. Alam ko. Then, what's the problem? Napakuyom si Jade. Mga batang kasama natin. Sa wakas ay napatingin si Jazer sa kanya at nakita niyang malamig dito mga mata. Concern ka ngayon? Napasinghap siya. Jazer, nasaan ang concern mo? 6 na taon na nakalipas. Parang nawalan siya ng hangin. Hindi pa rin pala ito handang kalimutan ng lahat. At marahil, hindi na kailanman. Hindi mo alam ang buong kwento. At hindi ko na kailangang malaman pa. Mariing putol nito. Bastang alam ko, iniwan mo kami. Natahimik si Jade. Dahil yon ang katotohanan. Kahit gaano pa karaming dahilan ang meron siya. Pool party! Naputol ang atensyon ng tumakbo papunta sa kanila si Jana. Suot nito makulay na swimsuit at halos hindi mapakali sa tuwa. Kasunod naman si Jace. Ngumiti si Jade. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa asyenda, nakaramdam siya ng kaunting saya. Magbihis ka na rin po, masayang sabi ni Jana. Hinayaan kami ni Daddy na pumili ng damit para sa'yo. Nagulat si Jade. Para sa akin? Tumango ang bata. At saka nito ginawa ang bagay na tuluyang nagpahina sa kanya. Hinawakan nitong kanyang kamay at ngumiti. Bilisan mo, Mami! Natigilan si Jade. Parang huminto ang mundo. Mami. Iyon ang unang pagkakataong narinig niya ang salitang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Agad siyang napaiwas upang hindi makita ng kambal ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Habang sa di kalayuan,
Tahimik siyang pinagmamasdan ni Jazer. At kahit gusto niyang maniwalang wala na siyang nararamdaman para kay Jade, hindi niya maitatangging may kung anong kumirat sa dibdib niya nang marinig ang salitang yon. Mommy. Isang salitang matagal na niyang ipinangakong hindi na muling magkakaroon ng kahulugan para sa babae. Ngunit unti-unti na namang ginugulo ng tadhana ang mga planong paghihiganti niya. Saglit na nawala si Jazer upang magpalit ng damit. Pagbalik nito, nakasuot na lamang siya ng maong shorts at wala ng pang-itaas. Abala siyang inaayos sa mga pagkain sa mahabang mesa malapit sa swimming pool. Tahimik namang pinagmamasdan siya ni Jade mula sa loob ng silid. 6 na taon. 6 na taon silang hindi nagkita. Ngunit parang hindi man lamang tinabla ng panahon ang lalaki. Mas matipuno, mas matangkad, mas gwapo, at mas malayo na sa kanya. Mommy! Napalungon siya kay Jana na hawak ang isang dilaw na bikini. Isuot mo po to! Nanlaki ang mga mata ni Jade. Ano? Bagay po sa'yo? At hindi lang isa ang hawak ng bata. 3 pa. Puro bikini. Wala man lamang shorts o cover-up. Napahawak si Jade sa noo. Princess, sigurado ka ba dito? Mas lalo pang umuso si Jana. Sabi mo po kahit anong gusto ko eh. At tulad ng dati, wala na namang panama si Jade sa paglalambing ng bata. Napabuntong hininga siya. Ay, sige na nga. Ngumiti ng malaki si Jana at masayang tumalon. Ngunit nang maiwan siya mag-isa sa kwarto, agad siyang kinabahan. Diyos ko, ano na lang ang iisipin ni Jazer? Baka isipin niyang nagpapapansin siya. Ilang minutong lumipas, dahan-dahang naglakad si Jade palabas ng mansyon. Kasama niya si Jana. At halos gusto na niyang bumalik sa kwarto. Pakiramdam niya lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa pool area, iisa lang talaga ang tinging mahalaga. Kay Jazer. At gaya ng inaasahan niya, nakatingin nga ito sa kanya. Mula ulo hanggang paa. Hindi mabasa ni Jade ang ekspresyon nito, ngunit hindi rin ito agad inalis ang tingin. Napalunok siya. Samantalang si Jazer ay bahagyang napakurap. Ayaw man niyang aminin, hindi nagbago ang kagandahan ni Jade. Parang ganoon pa rin ang babaeng minahal niya noon. At iyon lang ang lalong nakakainis. Mommy! Tumakbo si Jace papunta sa kanya. You look perfect! Parang may kung anong uminit sa dibdib ni Jade. Napangiti siya. Talaga? Super! Tumawa ang bata. Sa kabilang banda, agad namang napawi ang ngiti ni Jade nang magsalita si Jazer. Mukhang pinagandaan mong party ah. May kakaibang tono yon. Parang may gustong ipahiwatig. Napakunutan noon ni Jade. Party? Oo. Sa kanya lang napansin na ang dami ng pagkain sa paligid. May cake, may dekorasyon, may mga lobo, at tila may espesyal na ipinagdiriwang. Karawan mo ba? Napailing si Jazer. Hindi. Birthday ng kambal? Muli itong umiling. Nagtakang napatingin si Jade sa paligid. Kung ganon, anong okasyon? Secret! Masayang sigaw ni Jana. Natawa si Jace. Hindi namin sasabihin! Napakamot sa ulo si Jade. Lalong lumalim ang pagtataka niya. Samantalang si Jazer ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Unti-unting bumalik sa alaala niya ang isang araw na pilit niyang kinakalimutan. Isang araw na dati nilang ipinagdiriwang taon-taon. Isang araw na napakahalaga para sa kanya. At isang araw na tila tuluyan ang nabura sa alaala ni Jade. Mahigpit niyang naikuyom ang kamao. Masakit pa rin pala. Kahit gaano karaming taon ang lumipas. Kahit gaano niya piliting magalit. At kahit gaano niya piliting kalimutan. Dahil habang si Jade ay abalang inaalam kung ano ang ipinagdiriwang nila ngayon, siya naman ay hindi kailanman nakalimot. Hindi sa petsang yon, hindi sa nangyari.
at lalong hindi sa babaeng sumira sa lahat. Let's start the party. Malamig niyang sabi. Ngunit sa likod ng kalmadong mukha niya ay unti-unti nang nabubuhay ang mga alaalang matagal niyang ibinaon. Mga alaalang maaaring makasira sa natitira niyang pagpipigil sa sarili. Taon-taon ay may isang araw na hindi kailanman nalilimutan ni Jazer. Ito ang araw kung kailan nila nalaman na kambal ang magiging anak nila ni Jade. Ito rin ang araw kung kailan nila pinili ang mga pangalang Jan at Jace. Kahit wala si Jade sa mga nakaraang taon, hindi niya kailanman pinalampas ang pagdiriwang na yon kasama ang kambal. At ngayong narito na muli ang babae, lalo lamang naging magulo ang lahat. Hindi na mahalagang malaman mo pa kung ano yung pinagdiriwang natin. Malamig na sabi ni Jazer. Napatingin si Jade sa kanya. Bakit? Dahil hindi ka naman bahagi ng dahilan. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ni Jade. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Sanay na siya sa mga salitang ganoon mula kay Jazer. Nagpatuloy ang kasiyahan ng kambal sa pula. Tawa ng tawa sina Jan at Jace habang naglalaro sa tubig. Sa kabilang banda, tahimik na nakaupo si Jazer habang pinagmamasdan sila. Paminsan-minsan ay napapadako rin ang tingin niya kay Jade. At sa tuwing nangyayari yon, lalo siyang naiinis sa kanyang sarili. Dapat ay galit siya. Dapat wala siyang nararamdaman. Pero bakit sa bawat ngiti ng babae ay bumabalik ang mga alaalang matagal na niyang pilit na inililibing? Daddy! Kumaway si Jana. Halika rito! Napabuntong hininga si Jazer bago tumayo. Lumapit siya sa mga bata at agad na sinalubong ng tawa ng kambal. Parang hindi ka masaya, Daddy. Puna ni Jace. Sino nagsabi? Kasi tahimik ka. Napangiti si Jade sa usapan nilang mag-aama. At sa loob ng ilang segundo, para silang isang normal na pamilya. Isang pamilyang hindi nasira na nakaraan. Ngunit mabilis ding nawala ang ilusyon na iyon. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam si Jazer at bumalik sa loob ng asyenda. Kailangan niyang makahinga. Kailangan niyang ilayo ang sarili kay Jade. Dahil habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman ang kaguluhan sa isip niya. Galit, poot, pangungulila. Lahat nagsasabay-sabay. Pagpasok niya sa loob, agad siyang nagtungo sa dining area at uminom ng malamig na tubig. Mahigpit niyang napahawak ang baso. Damn it. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon pa rin kalakas ang epekto ni Jade sa kanya. Pagkalipas sa ilang sandali, ay may narinig siyang yabag. Akala niya ay si Jade. Ngunit nang lumingon siya, si Divine ang bumungad. Nakasimangot agad si Jazer. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti ang babae. Namiss kita. Sinabi ko nang umuwi ka muna. At sinabi ko rin nag-aalala ko. Napairap si Divine. Baka kasi mauto ka na naman ng Jade na yon. Nanigas ang panga ni Jazer. Ayaw niya mang aminin pero hindi niya gustong para ng pagsasalita ni Divine tungkol kay Jade. Bago pa siya makasagot, may isa na naman taong papalapit. Si Jade. Nagpaalam ito sandali sa kambal upang hanapin siya. At nang makita ni Divine ang papalapit na babae, agad itong lumapit kay Jazer at kumapit sa kanyang braso. Sakto namang natanaw yun ni Jade. Huminto siya sa paglalakad. Parang may humigpit sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Wala naman siyang karapatan. Matagal na siyang nawala ng karapatan. Ngunit masakit pa rin. Napakasakit. Tahimik siyang nakatingin kina Jazer at Divine. Habang si Jazer naman ay nakatingin din sa kanya. At sa unang pagkakataon sa araw na yon, pareho nilang naramdaman na hindi pa pala talaga tuluyang nawawala ang mga damdaming pilit nilang itinatanggi. Mga damdaming maaaring maging simula ng panibagong gulo o panibagong sakit. Natigilan si Jade sa kanyang paglalakad. Parang huminto ang mundo na makita niya sina Jazer at Divine na magkalapit. Hindi naman sila gumagawa ng anumang bawal.
Ngunit sapat na ang eksenang iyon upang muling ipaalala sa kanya na matagal na siyang wala sa buhay na lalaki. Pumatak ang isang luha sa kanyang pisngi. Mabilis niyong pinunasan bago pa may makakita. Tama ka, Jade. Bulong niya sa sarili. Wala ka ng karapatan para masaktan. Pilit siyang ngumiti at bumalik sa pool area kung saan naghihintay ang kambal. Pagsapit ng gabi, magkakasama silang nanood ng telebisyon sa sala. Nakaupo sina Jace at Jana sa magkabilang tabi ni Jade habang nasa kabilang sofa naman sina Jazer at Divine. Hindi maitago ni Jade ang pagkainis. Hindi dahil selosa siya, kundi dahil nasa harapan mismo ng mga bata ang lahat. Daddy, kailan po uuwi si Lola Josefina? Tanong ni Jana. Napatingin si Jazer sa anak. Sabi niya, ngayong buwan daw. May pasalubong kaya siya? Excited na tanong ni Jace. Napangiti si Jazer. Sigurado yun. Tahimik naman nakikinig si Jade. Sa totoo lang, hindi niya alam kung handa na ba siya muling makita ang ina ni Jazer. Sa lahat ng taong galit sa kanya, si Doña Josefina marahil ang may pinakamalalim na dahilan. Maya-maya, tumayo si Jade. Magpapahinga muna ako. Ngumiti siya sa kambal bago tumalikod. Ngunit pagkapasok niya sa hallway, agad na nag-ibang ekspresyon niya. Damn you, Jazer. Mahina niyang bulong. Hindi niya maintindihan kung bakit apektado pa rin siya. At dahil sa inis, may naisip siyang kalokohan. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto ni Jazer. Pagkapasok niya, nakita niyang wallet ito sa ibabaw ng nightstand. Napangisi siya. Mula sa dala niyang bag, ay inilabas niyang isang luma at kupas na panty. Puwes, bagay ito sa'yo. Maingat niya yung sinilid sa wallet bago mabilis na lumabas ang silid. Pagbalik niya sa sala, wala pa rin ang ngiti sa kanyang labi. Ngunit pakiramdam niya ay gumaan ng kaunti ang kanyang loob. Kinabukasan, maagang umalis si Jazer para sa trabaho. CEO na ito ngayon ng isa sa pinakamalalaking airline company sa bansa, kaya halos araw-araw ay punong-punong schedule nito. Habang nag-aalmusal, paulit-ulit namang naaalala ni Jade ang ginawa niya kagabi. Hindi niya mapigilang mapangiti. Huwag kang tumawa mag-isa, Mami. Puna ni Jana. Napakurap siya. Ha? Nakakatakot po. Natawa si Jace. Baka may binabalak si Mami. Agad namang umiwas ang tingin si Jade. Kung alam lang ng mga ito. Samantala, nasa punong tanggapan ng kumpanya si Jazer. Kasalukuyan siyang nasa conference room kasamang ilang executives at empleyado. May mahalagang pagpupulong silang dadaluhan kaugnay ng nalalapit na malaking proyekto ng airline. Sir, nandito na po yung mga dokumento. Tumango si Jazer. Nang may kailangan siyang kunin, agad niyang binuksan ang wallet na nasa mesa. Ngunit sa sandaling mabuksan yon, may isang bagay na nalaglag. Diretso sa gitna ng conference table. Natahimik ang buong silid. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging si Jazer ay ilang segundo ring natulala. Dahil ang nakahandusay sa harapan nila ay isang luma at kupas na pambabaeng underwear. Halos mapatid ang ugat sa noon niya. At sa mismong sandaling yon, iisa lang ang pumasok sa isip niya. Jade. Mahigpit niyang naikuyom ang kamao. Habang sa asyenda naman, walang kamalay-malay ang kambal na masayang kumakain ng almusal. At si Jade, abalang-abala sa pagpigil ng kanyang tawa. Hindi niya alam na sa oras na makauwi si Jazer, isang panibagong giyera na naman ang magsisimula sa pagitan nilang dalawa. Hindi naman talaga ginusto ni Jazer na magdala ng kung sino-sinong babae sa asyenda. Sa katunayan, bahagi lamang yun ang kanyang plano. Gusto niyang makita kung masasaktan pa rin si Jade. At na makita niya itong nakatingin sa kanila kagabi, alam niyang tumama ang balak niya. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, lalo lamang siyang nagulo. Sir, usap-usapan po ngayon sa social media mga larawan niyo kahapon kasamang kambal at ang magandang babae. Napatingin si Jazer sa kanyang sekretaryong si Marco.
Hindi niya nagustuhan ang narinig, lalo ng salitang magandang babae. Hayaan mo na. Pero sir, sunod-sunod po yung email ni Doña Josefina. Gusto niya malaman kung sino yung babaeng kasama niyo. Nababuntong hininga si Jazer. Kung gusto niyang malaman, siya mismong magtanong sa akin. Tahimik na tumango si Marco. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa trabaho, may nahulog mula sa wallet ni Jazer. Isang luma at kupas na pulang panty. Natahimik ang buong opisina. Pati si Jazer. Nalaki ang mga mata ng mga empleyado. Mahiilan pang napatakip ng bibig upang pigilan ng tawa. Samantalang si Jazer ay halos mawala ng pasensya. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Si Jade. Pag-uwi niya sa asyenda ng gabing yun, agad niyang hinanap ang babae. Naabutan niya itong nag-aayos sa mga laruan ng kambal sa sala. Sa'yo to hindi ba? Iniharap niya ang pulang panty. Nanlaki ang mga mata ni Jade, ngunit mabilis din itong naitago ang reaksyon. Ano naman gagawin ko dyan? Jade, Babala ang tono ni Jazer. wag mo akong lolokohin. Bahagyang napangiwi ang babae. Sa totoo lang, gusto na niyang matawa. Ngunit nang makita ang galit sa mukha ng lalaki, pinigilan niya ang sarili. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ilang taon kitang nakasama. Kilala kita. Natahimik si Jade. At doon niya naisip na baka sumobra ng biro niya. Lumipas ang gabi na mabigat ang tensyon sa pagitan nila. Halos hindi sila magkibuan. Ngunit mas mahirap para kay Jade ang katahimikan. Dahil sa bawat sandaling magkasama sila, lalo niyang napagtatanto kung gaano niya namimiss ang dating sila. Kinabukasan, maagang nagising si Jade. Naabutan niya sina Jace at Jana na naglalaro sa sala. Nasaan ang daddy niyo? Paalis na po siya. Sagot ni Jana. Kaagad siyang lumabas. At naabutan nga niya si Jazer malapit sa sasakyan nito. Jazer! Huminto ang lalaki ngunit hindi siya nilingon. Tungkol sa nangyari kahapon. Wag na nating pag-usapan. Napakurap si Jade. Pero it doesn't matter. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Hindi yun ang gusto niyang marinig. Hindi ba natin pwedeng ayusin to? Sa wakas ay napalingon si Jazer. At tulad ng dati, malamig pa rin ang tingin nito. Ayusin? Mapakla itong natawa. 6 na taon kang nawala, Jade. Napatungo ang babae. Alam ko. At ngayon, gusto mong ayusin? Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang humingi ng tawad. Ngunit tila wala pa rin sapat na salita para burahin ang nakaraan. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Nanginginig ang boses niya. Kahit ano, mahigpit na naikiyog ni Jazer ang kamao. Dahil sa totoo lang, hindi na rin niya alam ang sagot. Galit siya, nasasaktan siya. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin magawang tuluyang alisin si Jade sa puso niya. Bumuhos ang malakas na ulan. At sa gitna ng malamig na hangin, pareho silang nakatayo doon. Parehong sugatan. Parehong pagod. Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Umiiyak na tanong ni Jade. Matagal nang kinimkim ni Jazer ang lahat. At ngayon, muli na naman siyang dinadala ng babae sa bingit ng pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Nasa akin naman ang mga bata. Hikbi ni Jade. Bakit ganun pa rin kalaki ang galit mo? Agad siyang hinarap ni Jazer. Akala mo ba, ganun lang kadali? Namumula mga mata nito. Hindi lang ako iniwan mo noon. Napahagulgol si Jade. Iniwan mo rin sila. At iyon ang katotohanang pareho nilang hindi matakasan. Tahimik na bumuhos ang ulan habang magkalayo silang nakatayo. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, napagtanto nilang hindi galit ang pinakamahirap labanan, kundi ang pagmamahal na pilit nilang itinatanggi kahit hindi pa rin tuluyang nawawala. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang balikan ni Jazer ang nakaraan. Parang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang gabing natagpuan ng mga gwardiya ang kambal sa guard station ng asyenda. Ang gabing may iniwang liham si Jade.
at ang gabing tuluyan niyang naramdamang iniwan siya. Pagkaraan lamang ng ilang araw, sinabi naman ni Doña Josefina na nakita raw si Jade na kasamang ibang lalaki. Doon nagsimulang mamuo ang galit. Galit bilang nobyo, galit bilang ama, at galit bilang isang taong piniling iwan. Samantala, sa asyenda ay nakatulala lamang si Jade habang nakahiga sa kama. Mas mabigat pa sa kanyang katawan ang nararamdaman niyang sakit sa puso. Mommy? Napabalik siya sa realidad nang marinig ang boses si Jana. It's raining outside? Pilit siyang umiti. Talaga ba? Lumapit ang kambal sa kanya at agad na napakunatan noon ni Jana. Mainit ka po. Kinabahan si Jace. May lagnat si Mommy. Hinawakan ni Jade ang noo. Saka lamang niya napagtantong nanghihina na pala talaga siya. Marahil ay epekto yon ng matagal na pagkababad sa ulan. Habang nag-aalaga ang kambal, isang tawag naman ang natanggap ni Jazer. Alam na niya kung sino yon bago pa man niya sagutin. Ma, ano na naman ang ginagawa ni Jade dyan? Bungad agad ni Doña Josefina. Napapikit si Jazer. Ma, hindi itong tamang oras. Akala ko ba ayaw mo na sa babaeng yon? Hindi agad nakasagot si Jazer. Dahil sa totoo lang, hindi na rin niya alam ang sagot. Galit pa rin ba siya? Oo. Pero bakit tila hindi na lamang galit ang nararamdaman niya? Pagdating niya sa asyenda, ay diretso siyang nagtungo sa silid ng kambala. Pagkabukas ng pinto ay agad niyang nakita si Jade. Nakapikit, namumutla at halatang may sakit. Napabuntong hininga siya. I knew it. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala. Marahil dahil kahit gaano pa siya nasaktan noon, hindi niya kayang panoorin ng babae na maghirap. Daddy? Tumakbo si Jana papunta sa kanya. Bakit po basa ka rin? Napatingin si Jazer sa kanyang sarili. Hindi niya man lang napansing nabasa rin siya ng ulan sa pagmamadaling makauwi. Kumusta si Mommy? Kumain na po siya. At uminom po ng gamot. Dagdag ni Chase. Tumungo si Jazer. Good. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, biglang bumukas ang pinto. At isang pamilyar na boses ang umilingaw-ngaw sa buong silid. At talagang kasama pa ng kambalang babaeng yan? Napatigil ang lahat. Si Doña Josefina. Dumating na. Nanigas si Jade sa higaan. Kahit hindi pa niya nakikitang matanda, alam niyang ito ang may-ari ng boses na yon. At alam niyang hindi maganda ang kasunod. Ma, wag muna ngayon. Pilit na pinakalma ni Jazer ang ina. May sakit si Jade. Ano naman ngayon? Mataray na sagot ang matanda. Lumapit ito sa kambal at agad na niyakap ng mga batang kanilang lola. Ngunit may kakaibang tensyon sa paligid. Parang may bagyong nagbabantang sumabog anumang oras. Huwag kang magpapalinlang sa babaeng yan. Nagtaka ang kambal. Lola? Ngunit mabilis na sumingit si Jazer. Ma, sa sala tayo mag-usap. Mabigat ang tingin ng matanda sa anak. Ngunit sumunod din ito. Pagdating sa sala, agad nagsalita si Doña Josefina. Hindi mo pa rin sinasabi ang totoo sa mga bata? Hindi pa. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Bakit? Mahigpitan na pakuyom si Jazer. Dahil hindi pa panahon. Anong hindi pa panahon? Karapatan nilang malaman kung sino babaeng yon. Tahimik lamang si Jazer. Dahil kahit siya, hindi alam kung kailan ang tamang panahon. Kinabukasan ay bahagyang bumuti ang pakiramdam ni Jade. Pinilit niyang bumangon. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ni Doña Josefina. Nasa kusina siya kasamang kambal nang dumating ang matanda. At gaya ng inaasahan niya, hindi maganda ang simula. Ano ba yan, Jade? Matalim ang boses ito. Hindi ka pa rin marunong mag-bake hanggang ngayon? Napayuko si Jade. Hindi siya sumagot. Hindi talaga nagbabago. Tinabig ng matandang kamay niya mula sa mangkok. Napatras siya. Tahimik ang buong kusina. Pati ang kambalay natigilan. Hindi nila maintindihan kung bakit tila galit na galit ang kanilang lola kay Jade. Habang si Jade naman ay pilit na nilulunok ang lahat ng masasakit na salita. Dahil alam niyang ito pa lamang ang simula.
At sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya sa asyenda, naramdaman niyang baka mas mahirap pala ang laban na naghihintay sa kanya kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang si Jazer ang kailangan niyang harapin, kundi pati ang taong matagal nang gustong tuluyang mawala siya sa buhay ng kanilang pamilya. Ilang linggo na lumipas simula na bumalik si Doña Josefina sa asyenda. At sa loob ng mga linggong yon, halos walang araw na naging madali para kay Jade. Kung hindi siya inuutusang maglinis, pinagluluto naman siya ng kung ano-anong pagkain. Kapag natapos niyang isang gawain, may kasunod agad na panibagong utos. Parang isa lamang siyang kasambahay sa sariling tahanang minsan niyang pinangarap na maging pamilya. Okay lang naman po, Lola. Pagtatanggol ni Jana habang nasa kusina silang lahat. Masarap naman pong magluto si Mommy. Napangiti si Jade at marahang pinisil ang pisngi ng anak. Ngunit agad ding napawi ang ngiting yon. Mommy? Ulit ni Doña Josefina. Bakit yan ang tawag niya sa kanya? Natahimik ang kusina. Dahil ang totoong ina, hindi nang iwan ng mga anak. Parang muling sinaksak ang puso ni Jade. Hindi na bago ang mga salitang yon. Ngunit sa bawat pagkakataong maririnig niya, parang sariwa pa rin ang sugat. Nang hapong yun, palabas si Jade ang kusina nang mapansin niya ang isang pamilyar na sasakyan sa may gate. At kasabay nito, si Jazer. May kasama na namang babae. Nanlaki ang mga mata niya. Isa na naman. Hindi niya napigilan ang sariling mapasinghal. Sa sobrang inis, hinubad niya ang tsinelas at binatuyon sa direksyon ng babae. Aray! Napatalo ng babae. Maria, Jade! Sigaw ni Jazer. Agad siyang napaharap dito. Kainis ka! Reklamo ng babae. Ano bang problema mo? Napatingin si Jade sa sarili. Marumi ang apron niya, magulo ang buhok, at halatang pagod. Bigla siyang nakaramdam ng awa para sa kanyang sarili. Samantalang ang mga babaeng kasama ni Jazer ay laging mukhang perpekto. Sinabi ko lang naman, mariing sabi niya. Huwag kang magdala ng babae sa lugar na makikita ng kambal. Napairap ang babae. Ngunit bago pa ito makasagot, mabilis na hinila ni Jazer si Jade papunta sa garahe. Ano ba? Pinilit ni Jade na kumawala. Nasasaktan ako! Huminto si Jazer, ngunit hindi agad nagsalita. Sa halip ay seryoso lamang ito nakatingin sa kanya. Alam mo bang epekto ng ginawa mo? Ano na naman? Ang panty! Napangiwi si Jade. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon. Napailing si Jazer. Pinag-uusapan pa rin yun sa opisina. Sa kabila ng sitwasyon ay muntik nang matawa si Jade. Ngunit agad ding napawi ang lahat ng biro nang maalala niya mga pinagdaanan niya nitong mga nakaraang linggo. Hindi mo alam kung gaano kahirap manatili dito. Napatigal si Jazer. Tinatanggap ko lahat ng galit mo. Namasa ang mga mata ni Jade. Pero ang mama mo, napakagat siya sa labi. Tinatrato niya akong parang basura. Tahimik si Jazer. At sa unang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon, wala siyang maisagot. Dahil ba wala ka ng pakialam? Mahina ngunit malinaw ang tanong ni Jade. Kung hindi lang para kina Cheese at Jana, matagal na akong umalis. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang tumalikod at iniwan na lalaking hindi makagalaw sa kinatatayuan. Pagdating sa kwarto ay agad na napaupo si Jade sa gilid ng kama. Pakiramdam niya ay umiikot ang paligid. Ilang araw na rin siyang madaling mapagod. Madalas sumakit ang ulo at kung minsan ay nawawala pa siya ng ganang kumain. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo. At doon siya napahawak sa lababo habang nahihilo. Hindi maaari. Hindi pwede. Sunod-sunod na pumasok ang mga laala sa isip niya. Lalo ng gabing pilit niyang kinakalimutan. Kinabukasan ay nagpasamay siya sa isang mapagkakatiwalaang kasambahay upang bumili ng PT. Buong maghapon siyang kinakabahan. Paulit-ulit siyang nagdarasal na mali ang iniisip niya. Ngunit nang makita niyang resulta, nanlamig ang buong katawan niya. Ma'am Jade, napatingin siya sa kasambahay. May halong saya mukha nito. Positive po. Parang nawala ng hangin ang kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita.
Muli niyang tinignan ang resulta. At muli, ngunit pareho pa rin ang sagot. Positive po talaga. Napaupo si Jade sa gilid ng kama habang nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahil alam niyang kapag nalaman ito ni Jazer, maaaring magbago na naman ang lahat. At hindi niya sigurado kung handa ba siyang harapin ang magiging kahihinatnan nito. Nanlamig ang buong katawan ni Jade. Hindi niya alam kung ilang minuto siya nakaupo sa gilid ng kama matapos makita ang resulta ng PT. Paulit-ulit niyang tinitignan ang dalawang guhit. Paulit-ulit ding umaasa na baka nagkakamali lamang siya. Ngunit hindi. Buntis siya. At alam niyang hindi yun magiging magandang balita para kina Jazer at Doña Josefina. Sa isip niya, sapat na ang galit ng mga ito sa kanya. Paano pa kaya kung malaman nilang may isa na naman silang magiging anak? Humigpit ang kapit niya sa hawak na test kit. Isa lang ang nakikita niyang solusyon. Umalis. Kailangan niyang umalis bago pa malaman ang lahat. Masakit mang muling mawalay kina Janet at Jace, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang unahin ang batang nasa sinapupunan niya. Kinagabihan, tahimik na kumakain si Jade sa dining area. Cupcake at isang basa ng gatas lamang ang nasa harapan niya. Wala siyang gana. Wala rin siyang lakas. Abala siya sa pag-iisip kung paano siya aalis kinabukasan. Nasaan ang kambal? Napalingon siya. Kadarating lamang ni Jazer mula sa trabaho. Nasa kwarto na nila. Maikli ang sagot niya. Napansin agad ni Jazer ang kakaibang kilos ng babae. Bakit yan lang yung kinakain mo? Wala ka ng pakialam. Napakunot ang noon ng lalaki. Hindi yun normal. Madalas ay may sagot si Jade sa bawat asar niya. Ngunit ngayong gabi, tila wala na itong lakas makipagtalo. Maya-maya'y kinausap ni Jazer ang kanyang ina. Ma, hindi ba pwedeng bawasan mong paghihigpit kay Jade? Napatas ang kilay ni Doña Josefina. Ano na naman? Napapansin ko na hirapan na siya. Napailing ang matanda. Hindi ko siya inaapi. Sigurado ka? Tinuturuan ko lang. Napabuntong hininga si Jazer. Pakiramdam niya ay may hindi sinasabi ang dalawang babae sa kanya. Ngunit wala siyang sapat na panahon para himayin pa yon. Makalipas ang ilang oras, tuluyan ang nakatulog ang buong asyenda. O iyon ang akala ni Jade. Tahimik siyang bumangon upang tignan ang nakahanda niyang maleta. Kumpleto ng lahat. Kaunting damit, kaunting pera, at ang mga dokumentong kakailanganin niya. Pagdating ng umaga, aalis siya. Hindi siya magpapaalam. Mas madali yun. Mas kaunti ang masasaktan. Ngunit hindi niya alam na may ibang nakatagpo sa sikreto niya. Kinabukasan, nagising si Jade sa tunog ng pamilyar na boses. Mommy? Dahan-dahan siyang nagmulat ang mata at agad siyang natigilan. Nakatayo sa harapan niya sina Jana at Jazer. Nanlaki ang mga mata niya, lalo na makitang hawak ng anak. 2 piti. Parang huminto ang oras. Daddy? Inosenteng sabi ni Jana. Sinearch ko po ito sa internet. Napalingon ang bata kay Jade. Pregnancy test po ito, hindi ba? Nawala ng kulay ang mukha ni Jade. Pakiramdam niya ay bumagsak ang buong mundo sa kanya. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit halatang pilit. Jana, baka kayaya yan. Napatingin agad si Jazer sa kanya. Matalim, mapanuri. Si Yaya Pilar. Napayuko si Jade. Oo, 70 years old na siya. tuluyan ng natuyo ang lalamunan niya. At lalo siyang kinabahan nang lumapit si Jazer. At walang ibang kasambahay na gumagamit ng banyo sa kwartong ito. Tahimik ang buong silid. Maging si Jana ay hindi na nagsalita. Jade. Mahinahon ang boses si Jazer. Ngunit mas nakakatakot yun kaysa sa sigaw. Sabi mo sa akin ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Jade. Hindi na siya makaisip ng palusot. Hindi na rin niya kayang magsinungaling. Dahan-dahan siyang tumango. At sa simpleng galaw na yon, nagbagong ekspresyon ni Jazer. Hindi galit, hindi pagkamuhi, kundi purong pagkagulat. Tila hindi rin niya inaasahan ang sagot. Buntis ka. Napalunok si Jade.
May mga luha nang namumuo sa kanyang mga mata. Oo. Tahimik. Napakatahimik. Parang walang gustong huminga. Hanggang sa muling nagsalita si Jana. At ang tanong nito ang lalong nagpabigat sa sitwasyon. Daddy, Napatingin silang lahat sa bata. magkakaroon po ba kami ng baby brother o baby sister? Walang nakasagot. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Pareho nang alam ni Jade at Jesser na hindi na lamang ang nakaraan ang kailangan nilang harapin. May bagong buhay nang nakataya. At maaring itong maging dahilan upang tuluyan silang magkalapit. O tuluyan namang magkahiwalay. Ilang minutong nagkatinginan sina Jade at Jesser habang nababalot ng matinding tensyon ang buong paligid. Hindi naman mapigilan ni Jesser ang sariling matuwa sa balitang narinig. Buong galak niya itong niyakap at paulit-ulit na humingi ng tawad habang yakap-yakap ang babae. Napaawang ang mga labi ni Jade nang makitang reaksyong iyon ng lalaki. Akala ko magagalit ka. Hindi ba't ayaw mong magkaanak? Umiling-iling lamang si Jesser at marahang hinalika ng buhok ng babae. Sa isang sulok ay tahimik na nagmamasid si Doña Josefina, ngunit imbes sa matuwa ay lalong nag-init ang ulo nito. Hindi niya matanggap na muling nagkakalapit ang dalawa. Kagad niyang tinawag sina Jace at Jana. Nagsinungaling ang daddy niyo sa inyo. Talagang mami niyo si Jade at siya nang iwan sa inyo noon dahil mas pinili niyang ibang lalaki kaysa sa inyong dalawa. Natulala ang kambal. Hindi nila alam kung ano ang mararamdaman. Pakiramdam nila ay biglang gumuho ang mundong nakasanayan nila. Kaya hindi dapat magkatuluyan ng Jade na yan at ang daddy niyo. Siguradong lolokohin lang niya kayong muli. Nagkatinginan sina Jace at Jana bago dahan-dahang tumango sa isa't isa. Lumaki silang walang ina. Tuwing Mother's Day ay wala silang maipakitang mami sa paaralan. Tuwing may family events ay palagi silang nagtatanong kung bakit sila naiiba sa ibang bata. Kaya paano nila basta-bastang matatanggap ang isang taong sinasabing iniwan sila noon. Samantala, sa kabilang banda ay buo ng loob ni Jesser na itama ang lahat ng pagkakamali. Para sa kambal, para kay Jade, para sa magiging bunso nila, at para na rin sa sarili niyang konsensya. Kung isa ito sa mga paraan mo para maghiganti, Jesser, please lang, huwag mo nang ituloy. Pwede mo naman sabihin na ayaw mong magkaanak kagaya ng pag-ayaw mo nun. Napakunot noon si Jesser. Agad niyang hinawakan ang magkabilang balikat ng babae. Ayaw mag-anak. Noon, Jade, ang magkaroon ng malaking pamilya ang isa sa mga pinakamatagal ko ng pangarap. Natigilan si Jade. Pero sinabi sa akin ni Doña Josefina na ayaw mo rin magkaroon ng anak, na abala ka sa trabaho, na magiging pabigat lang kami sa buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Jesser. Jade, wala akong sinabing ganyan, kahit kailan. Hindi rin ako nagsisinungaling. Sinabi yun ng mama mo sa akin. Binantaan pa niya ako nun. Kapag hindi ro kita iniwan, mawawalan ka naman at masisira ang buhay mo. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Jesser. Unti-unting nabuo sa isip niya lahat. Ang mga kasinungalingan, ang mga paninirang puri, ang mga maling impormasyong ibinigay ng kanyang ina. Lahat pala ng sinabi nito tungkol sa panlalaki ni Jade ay kasinungalingan. Lahat pala ng galit na inalagaan niya sa loob ng 6 na taon ay nakabatay sa maling akala. Tell me the truth. Wala talagang ibang lalaki nun? Tumango si Jade. At hindi mo kusang iniwan ang kambal? Muli itong tumango habang lumuluha. Natakot lang ako. Natakot ako sa mga banta ng mama mo. Akala ko yun yung makakabuti para sa inyong lahat. Napamura si Jesser at napahawak sa ulo. Hindi dahil galit siya kay Jade, kundi dahil galit na galit siya sa kanyang sarili at sa taong pinagkatiwalaan niya na lubos. Sa kubo ko pinanganak sila, Jace at Jana. May bagyo nun. Wala akong kasama. Wala akong ibang malapitan. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil mahigpit na siyang niyakap ni Jesser. Parang ayaw na siyang pakawalan ng lalaki. Parang binabawi nito ang lahat ng taong nawala sa kanila. I'm sorry. Sobra akong nagsisisi. Umiling si Jade. Naiintindihan kita. Pareho lang tayong niloko. Pareho lang tayong naniwala sa maling tao. Napapikit si Jesser. Matagal niyang inisip na siyang biktima.
Hindi niya namalayang biktima rin pala si Jade. May isa rin akong aaminin. Napatingala si Jade. Hindi totoo ang mga babaeng nakita mo rito sa asyenda. Walang nangyari sa amin ng mga yon. Lahat ng yun ay plano ko para makaganti sa'yo. Gusto ko maramdaman mo sa sakit ha. Naramdaman ko noon. Napaluha si Jade ngunit ngumiti rin. Hindi dahil natuwa siya sa ginawa ni Jaser, kundi dahil sa wakas, wala nang lihim sa kanilang pagitan. Sa wakas ay malinaw ng lahat. Tapos na yon. Ang mahalaga, alam na natin ang totoo. Marahang hinawakan ni Jaser ang tiyan ng babae kung saan lumalaki ang kanilang magiging anak. Pagkatapos ay mariin niya itong tinignan sa mga mata. Simula ngayon, ayoko nakikita kang binababang sarili mo para sa kahit sino. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Jade. At wag ka na magtatangkang umalis pa. Dahil sa pagkakataong ito, ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko kayo ng mga anak natin. Jade took the risk. Bahagya siyang tumango kay Jaser. Hinahayaan ang bawat natitirang takot at pagdadalawang isip sa kanyang dibdib na tuluyang maglaho. Kailanman ay hindi niya pinangarap na makalaban ng sariling pamilya ng lalaki, lalo ng matapang nitong ina. Ngunit ngayon si Jaser na mismo ang mahigpit na humahawak sa kanyang kamay at nagsasabing huwag na siyang magpatalo. Tila ba nagkaroon ng higanting panangga ang kanyang puso. Hindi na niya kaya na handang harapin ang kahit na ano. Ngunit hindi niya napaghandaan ang susunod na banat na magmumula mismo sa sarili niya mga anak. I hate you! Daddy, bakit mo kasamang babaeng yan? Buliyaw ni Jana. Galit at malditang binalingan ng bata si Jade habang mahigpitan na nakayakap sa kakambal nitong si Jace. Ang dalawang bata ay tuluyan ang nalasan ng mga manipulasyon at kwento ni Doña Josefina. Sa murang isipan ng kambal, ang kanilang ina ay isang masamang tao na bumalik lamang upang saktan at bulabugin sila. Sumunod na nagsalita si Jace, bakas ang labis sa pagtatampo sa mukha. Tama si Jana, Daddy. Iniwan niya tayo nun. Magagawa niya pulit yun. Ayaw namin sa kanya. Nanghina ang mga tuhod ni Jade. Parang may sumaksak sa kanyang dibdib nang marinig ang ganong salita mula sa mga batang dinala niya ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Naluha siya. Pilit na humakbang pasulong at inaabot ang kambal. Jana, Jace, mga anak, si Mami to. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na lumayo ang dalawa. Dama ni Jade ang matinding pandidiri at takot sa mga mata ng kambal. Ang sakit na yon ay gumapang sa buong katawan niya, dahilan upang tuluyan siyang manlumo at mapatungo. Agad namang pumagitna si Jaser at humarap sa mga anak gamit ang seryoso ngunit malumanay na boses. Listen to me, Jace, Jana. Hindi nagsasabi ng totoong Lola Josefina niyo, okay? Sa akin kayo mas maniwala. Sasabihin ko sa inyo lahat-lahat kapag dumating ang tamang panahon. Pero basta simula ngayon, pakiusap. Huwag niyong lalayo ng mami niyo. Dahil sa takot at respeto kay Jaser, sumunod ang kambal sa utos ng kanilang ama. Subalit nanatili silang mailap at malamig kay Jade, malayo sa kung paano sila dati bilang mag-iina. Hindi na nila ito kinakausap o nilalapitan man lang. Gusto lang talaga nilang sundin si Jaser, ngunit ang kanilang mga puso ay sarado pa rin para sa ina. Kinagabihan, habang nag-aayos para matulog, hindi na nakatiis si Jana na makitang papunta si Jade sa direksyon ng higaan. Pwede po bang huwag kayong masyadong tumikit sa amin? Malaki naman pong space sa kama eh. Matabang na saad ang batang babae, sabay hilas sa kumot palayo rito. Natulala si Jade, parang pinipig ang kanyang puso habang nakatitig sa sariling anak, na ayaw man lang siya makatabi sa pagtulog. Bagamat ganoon ay nilunok niya ang sariling pride at sakit. Hindi niya masisi ang mga bata dahil alam niyang biktima lang din ang mga ito ng kasinungalingan. Sa huli, pinili na lamang ni Jade na kumuha ng unan at sa sofa sa gilid ng silid magpalipas ng gabi. Tahimik na umiiyak sa dilim. Sa kabilang dako ng mansyon, isang matinding bagyo naman ang sumasabog sa pagitan ng mag-ina. Anong pinagsasasabi mo, Jaser? Galit na asik ni Doña Josefina. Marangyang ayos ngunit bakas ang panginginig sa kanyang tinig. Pakakasalan mo Jade na yon? Dahil ba nabuntis mo siya noon at may kambal kayo? Nabubuwang ka na ba? Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Tila ba aatakihin sa puso dahil sa labis na puot.
Kailanman ay walang balak ang matandang tanggapin ang isang katulad ni Jade sa kanilang marangal at mayamang pamilya. Ngunit hindi natinag si Jazer. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng kanyang ina. Ma, noon pa man, gusto ko na talagang pakasalan si Jade. Kahit noong mga panahon na hindi pa niya pinagbubuntis ang kambal, siya na yung pinili ko. Hindi mo makukuha ang basbas ko, Jazer. Tandaan mo yan. Galit na sigaw ng matanda na nagpalingongaw sa buong silid. Dito na tuluyang sumuko si Jazer sa kagustuhang mapaamo at makuhang approval ng kanyang ina. At this point, hindi na siya magdadalawang isip kung kailangang pumili sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang sariling pamilya. Paulit-ulit niyang pipiliin sina Jade at ang kambal. Sumuporta man si Doña Josefina o hindi. Hindi ko na rin hihingi ng basbas mo, ma. Hindi na namin niya kailangan. Malamig at pinalnasaan ng lalaki. Lalo na ngayon, napag-alaman ko na lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay at nasira noon. Nagulantang ang matanda sa narinig. Bahagyang napaawang ang labi nito at napatitig sa kanya. Ni minsan ay hindi kasi naiisip ni Doña Josefina na magsusumbong si Jade kay Jazer dahil ang akala niya ay habang buhay niyang takot at mapaglalaruan sa kanyang mga kamay ang babae. Kaya buo na rin po ang desisyon ko, ma. Pagpapatuloy ni Jazer, walang bakas ang pag-alinlangan. Ipapalipat kita sa kabilang village, sa ari-arian natin doon. Doon ka na maninirahan ng sagayon. Maging tahimik at masaya ang buhay na mag-ina ko rito sa asyenda. Hindi na kayang galangin pa ni Jazer ang sariling ina. Paano niya rerespetuhin ang taong naging dahilan kung bakit munti ka ng lumaking walang kinikilalang ina ang kanyang mga anak? Mapaklang humalakhak si Doña Josefina, hindi makapaniwala sa tapang ng anak. I can't believe you, Jazer. Lalabanan mo ko para lang sa babaeng yan? Pakiusap, ma. Sundin mo na lang ako. Huling hirit ng lalaki bago tumalikod. Huwag mo nang hintayin na ako pa mismo ang magtulak at makaladkad sa'yo papalis ng asyendang ito. Paglipas sa ilang oras, matapos ang mainit na sagutan, pumasok si Jazer sa sala na bagsak ang mga balikat at halatang pagod na pagod ang isip. Agad siyang nilapitan ni Jade. Masuyong hinaplos ng babae ang braso ng kasintahan. Sinusubukang pakalmahin ang nagre-rebelding emosyon nito. Nabalitaan na kasi ni Jade mula sa mga kasambahay ang naging desisyon ng lalaki na paalisin ang sariling ina. Jazer, hindi mo naman kailangan gawin yun. Mahinahong panimula ni Jade, may pag-alala sa mga mata. Ina mo pa rin siya, kahit anong mangyari, magkadugo kayo. Humarap sa kanya si Jazer, hinawakan ng kamay ni Jade at idinikit ito sa kanyang pisngi. At kayong pamilya ko, Jade. Kayong buhay ko. At isa pa, hindi magiging mapayapang pamumuhay natin dito kung kasama natin sa isang bubong ang taong walang ibang hangarin kundi sirain tayo. Mas mabuti na to. Maaari naman natin siya bisitahin doon kapag maayos ang lahat. Kinabukasan, hindi inaksaya ni Jazer ang oras habang mahimbing pang natutulog si Jade dahil sa pagod at iyak kagabi. Tinawag niyang kambal sa kabilang silid at doon ay masinsinan silang nag-usap. Ipiniliwanag niya sa mga batang buong katotohanan, ang mga sakripisyo ni Jade, ang mga kasinungalingan ni Doña Josefina, at ang mapait na sinapit ng kanilang ina bago ito tuluyang nawalay sa kanila. Naluha sina Jan at Jace nang mapagtanto ang laki ng pagkakamali nila. Puno ng pagsisisi at pangungunila, dahan-dahan silang pumasok sa kwarto at sabay na yumakap sa natutulog pa ring ina. Tahimik at masayang nanonood lang si Jazer sa gilid. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nabubuo ang pamilyang matagal na niyang ipinaglaban. Nang magising si Jade, nagtakas siya nang mapansin ang kakaibang enerhiya sa silid. Anong okasyon? Bakit bis na bis kayong lahat? Pagtatakan tanong niya habang nagpapalinga-linga sa paligid. Paano ba naman kasi? Nakapang summer outfit ng kambal, pero mas ikinagulat niya nang bigla siyang dambahan ng yakap at halik ng dalawang bata. Isang bagay na hindi niya inaasahan matapos ang panlalamig ng mga ito kagabi. May party tayo, Mommy. Kasama natin si Daddy. Tayo isang one big happy family. Masayang tura ni Jana habang dahan-dahang hinahaplos ang tiyan ni Jade. Nanubig ang mga mata ng bata. Bakas ang labis na pananabik sa kanilang gagawin.
Pero wala akong maalala na may birthday ngayong araw. Naguguluhang ngiti ni Jade. Sumilip naman si Jazer sa pinto. May pilyong ngiti sa mga labi habang nakasandal sa hamba. Gusto ko lang i-celebrate muli ang pool party natin noon, Jade. Pakiramdam ko kasi, hindi natin masyadong sulit ang araw na yon dahil sa mga dumating na aberya. Natutok naman ni Jade ang kanyang bibig. Dahan-dahang nag-sink in sa kanyang ideya at nagsimula na ring ma-excite. At saka, celebration din ito dahil sa isang taon na simula nang malaman natin na kambal ang mga anak natin. Dagdag pa ni Jazer habang lumalapit sa kanya. Walang naisip na salita si Jade kundi ang bumangon at mag-ayos ang sarili para masabayan ng excitement ng mga anak. Nagbihis siya at muling nagsuot ng isang simpleng two-piece bikini. Kumpiyansa pa rin naman siya sa kanyang katawan dahil hindi pa naman ganong kalaki ang kanyang ipinagbubuntis. Nang matapos, lumingon siya sa paligid. Nasaan ang kambal? Bakit ikaw lang yun nandito? Napakurap si Jade at tila napayakap sa kanyang sarili nang mapansin ang matagal at malalim na titig sa kanya ni Jazer. Napangisi lang ang lalaki. Hinawakan ng sariling baba bago nagkibit balikat. Nasa pool na sila. Nag-uuna na. Tara, sabay na tayong tumungo doon. Paanyaya ni Jazer. How about sa mga kakainin natin doon? Handa na ba mga putahe? Untag ni Jade habang naglalakad sila pabalik sa salamin. Biglang humakbang si Jazer papalapit sa likod ni Jade. Ipinuwesto mga kamay sa baywang na babae at bumulong sa tainga nito gamit ang paos at mapang-akit na boses. Ikaw, handa ka na ba? Dahil ikaw magiging putahe ko doon. Agad na namulang buong mukha at leeg ni Jade sa narinig. Pabiro niyang hinampas ang braso ng lalaki upang itago ang matinding kilig. Yan talagang bibig mo, Jazer. Ang hilig mong mambigla. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Humarap sa kanya si Jazer. Seryoso ngunit puno ng init ang mga mata. Wala naman talagang nagbago, Jade. Dahil kahit malaki ang naging tampot galit ko sa iyo noon dahil sa pagalis mo, ikaw at ikaw pa rin talaga. Galit ako, oo, pero palaging nangungunat ng hingibabaw ang pagmamahal ko sa iyo. Isang mahabang buntong hiningang pinakawala ni Jade. Tila gumaan ang buong mundong pasan niya. Habang naglalakad sila palabas, isang lumang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan na nagpangiti sa kanya. Mabuti na lang talaga at hindi ka nakahanap ng bago, no? Biro ni Jade, bagamat may kaunting seryoso sa tono. Alam ko maraming magkakagusto sa'yo kahit na may mga anak ka na. Lalo na't alam kong may ibang mga babaeng mas gusto si Doña Josefina para sa'yo. Natawa naman agad si Jazer ng malakas nang maalalang isang nakakatawa at nakakahiyang insidente na naging dahilan kung bakit umurong ang karamihan sa mga babaeng gustong lumapit sa kanya noon. Paano ako makakahanap ng bago? Talaga bang panty mong nilagay mo sa wallet ko nun para iskandalo ko? Panunokso ni Jazer. Naging kulay kamati sa mukha ni Jade. Hindi na paghandaan na ibabalik na lalaking usaping yon. Ngayon lang talaga tuluyang nag-sink in sa kanya kung gaano kalaking kahihiya ng ginawa niyang pagmamarka sa lalaki noon para lang walang lumapit ditong iba. Ilang taon ko ring ginamit ang discarding yun. Ilang taon na ring hindi ginagawa ngayon na. Nauutal at depensa ni Jade habang nag-iwas ng tingin. Hindi na pinatapos si Jazer ang sasabihin ng babae. Mabilis itong hinuli ang mga labi ni Jade at binigyan siya ng isang mariin ngunit mapagmahal na halik upang patahanin ang hiya nito. Wala nang pakialam si Jazer kung pinag-usapan siya noon dahil sa skandalong yon. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ngayon ay ang makabawi sa lahat ng pagkukulang niya sa babae at masiguro na hindi na ito aalis sa tabi niya. Pinagsiklop nilang kanilang mga kamay habang naglalakad patungo sa pribadong pool area ng asyenda. Mommy, Daddy! Magkasabay na hiyaw ng kambal habang nagtatampisaw sa tubig. Muling nanubig ang mga mata ni Jade sa eksenang nakikita. Hindi niya talaga akalaing matatanggap pa siya ng buong buo ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Akala niya noon, sa mga panaginip at sa mga sinusulat na kwento na lang mangyayari ang ganitong klaseng masayang wakas. Tuwang-tuwa ang kambal at palihim na nagbubulungan sa gilid ng pool. May sikretong plano kasi ang mga ito na pinamunuan. Siyempre, ng kanilang daddy. Mommy, may naisip na ako magandang pangalan ng new baby natin. Lumapit sa gilid ng pool si Jana at nagpakyut sa harapan ni Jade.
Jaire, Mami. Ang kit-kit kasi pakinggan. Well, pwede rin naman. Maganda ang gyre kung babae si baby. Nakangiting sagot ni Jade sabay luhod ng kaunti para haplusin ang basang buhok ni Jana. Sumingit naman si Jace habang nag-aabalang sa gilid. Diyos naman kapag lalaki si baby, Mami. Maganda yun, Josh. Para kapag lumaki siya, ako magtuturo sa kanya mag-basketball. Sus, pero hindi ka naman marunong mag-basketball, ah. Asik ni Jana sabay dila sa kakambal. Mami, tignan mo si Jana, oh, nangaasar na naman. Sumbong ni Jace na nagpapaut pa. Nagtawanan silang lahat sa kakulitan ng dalawa. Subalit sa likod ang masayang tawanan at kulitan, pansamantalang napalingon si Jade kay Jessera. Napansin niyang habang papalapit ang oras ng tanghalian at kainan, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng lalaki. Halatang kabadong-kabado ito at tila may malalim na iniisip para sa susunod na bahagi ng kanyang plano. Bahagyang natigilan si Jade nang mapansing tila may kung anong isinasenyo si Jazer sa mga bata. Bago pa man niya matanong kung ano yon, isang malakas na tilamsik ng tubig ang narinig niya. Biglang nagdive si Jade sa pinakamalalim na parte ng pool. Walang kaalam-alam si Jade na tinuruan na pala ni Jazer ang bata at napakagaling na nitong lumangoy. Sa matinding takot at bugso ng adrenaline bilang isang ina. Hindi na nag-isip pa si Jade. Mabilis siyang sumisad sa tubig upang subukan sagipin ng kanyang anak. Ngunit pagkababa niya sa ilalim ng tubig, laking gulat niya na makitang relax lang na lumalangoy si Jace pabalik sa mababaw na parte habang nakangisi. Bago pa man makaramdam ng ina si Jade, isang pamilyar na bulto ang lumangoy din, papalapit sa kanya sa ilalim ng tubig. Si Jazer. Dahan-dahang umahon ang dalawa para huminga. Doon lang napansin ni Jade ang isang bagay na kumikinang sa hawak ng lalaki sa kanyang kanang kamay. Isang napakagandang singsing. Oh my God! Natutop ni Jade ang kanyang bibig gamit ang basang mga kamay. Napakawala ni Jazer ang isang malakas na tawa at sa wakas ay tuluyang nawala ang mabigat na kaba sa kanyang dibdib. Sa gilid ng pool, kinikilig at naglulundag sa tuwang kambal habang pinapanood ang kanilang mga magulang na magkaharap sa gitna ng tubig. Panay pang pag-cheer ni na Jan at Jay sa kanilang daddy. Pasensya ka na kung medyo corny ang paraan. Nakangiting paghingi ng paumanhin ni Jacer. Medyo hinihingal pa habang lumalapit at hinahawakan ng baywang ni Jade. Ang kambal kasi nakaisip ng concept na to. Gusto raw nila na may action. Natatawa ngunit may luha sa mga matang napabaling si Jade sa kanyang mga anak na ngayon ay nagpipis sign pa sa kanya. Tinignan niyang muli ang singsing na hawak ni Jacer. So, talagang pinagkakaisahan niyo akong tatlo ha? Biro niya, bagaman nanginginig ang kanyang boses sa labis na emosyon. Part of the surprise, I suppose. Pilyong sagot ni Jacer bago naging seryoso at puno ng pagsuyong kanyang mga mata. Jade, formal kong tatanungin. Hindi na hinayaan ni Jade ang matapos ng lalaking sasabihin nito. Isang malaking ngiti ang iginawad niya sa kanyang mag-ama. Then, hindi na kita hihintaying magtanong pa ng buo. I do, Jacer. Gusto ko maging legal na asawa mo. Gustong gusto ko. Lumiwanag ang mukha ni Jacer at ng kambal. Hindi na maitago ang walang kapantay na sayang nadarama ng bawat isa sa buong asyenda. Sa isip ni Jade, kung panaginip man ang lahat ng ito, hihilingin niya na sana'y huwag na lamang siyang magising pa. Mabilis siyang hinila ni Jacer papalapit at binalot sa isang mahigpit at protective na yakap. Hindi ka na muling maghihirap pa, Jade, okay? Hindi ko na hayaang may manakit sa'yo. Pabayaan mo kaming mag-aama na bumawi sa lahat ng taon na wala kami sa tabi mo. Pinagsisihan man nila ang mga pagkakamaling nagawa at mga panahong nawala noon. Ang pinaka-importante para sa soon-to-be married couple ay ang desisyon at kagustuhan nilang itama ang lahat simula sa araw na ito. Hindi sila namuhay gamit ang gasgas na katagang. They lived happily ever after. Dahil alam nilang sa totoong buhay, marami pa silang pagsubok, unos at responsibilidad na pagdaraanan bilang mag-asawa at magulang. Pero may isang bagay silang pinagandaan ng husto at pinanghawakan sa kanilang mga puso. Ito ay ang hindi kailanman pagsuko sa isa't isa
anuman ang mangyari. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!